Nakadama ako ng panganib na paparating. Bago tuluyang mawala ng malay, nabanggit ko ang katagang, sabi ko na nga ba? Nang muli akong magkamalay, ay dahan-dahan kong inilibot ang aking paningin sa paligid. Nakita ko si Jan at ang pinsan niya na nagluluto sa malaking kawa sa ibabaw ng apoy. May kakaiba sa mga itsura nila ng mga oras na iyon. Parang may mga kulubot sa parting mukha nila, dahilan upang ikatanda ng kanilang itsura. Kaagad kong napagtantong tama nga ang hinala ko. Nagpanggap akong tulog at nakiramdam sa dalawa. Nang maramdaman ko na napapalapit ang isa sa kanila papunta sa akin sa mabilisang pagkilos, kinuha ko ang kutsilyo na tanso sa aking tagiliran. Hinintay kong makalapit ito ng tuluyan at agad na isinaksak sa leeg ng lalaking aswang ang tansong kutsilyo. Bago pa makalingon si Jan, ay mabilisan ko din itong sinaksak sa tagiliran at sinundan pa ng saksak sa leeg. Hindi na nakapagsalita ang dalawa at agad na nawala ng buhay at tuluyang humandusay sa lupa. Nang mga sandaling iyon ay nagtataka ako kung bakit sa iilang saksak ko lang sa kanila ay agad silang namatay. Tila ba'y binaril ang mga ito at hindi na nakapalagpa. Habang nag-iisip kung bakit ganun ang nangyari, biglang narinig kong sumigaw si Belen mula sa loob ng bahay. Kaya nagmadali akong tumakbo at pumasok patungo sa kwarto namin, kung saan nakita ko ang kasama nilang babaeng aswang na parang susugod sa aking asawa, ngunit parang nagdadalawang isip ito at hindi makalapit-lapit. Agad akong tumakbo ng mabilis patungo sa aswang at sinaksak ko din ito. Nang sasaksakin ko na sana ulit ito, ay nagpakawala ito ng isang malakas na kalmot at natamaan ako sa braso. Napaatras ako sa sakit. Biglang tumalo ng aswang sa bintana at tuluyan na itong naglaho. Agad kong isinara ang lahat ng pinto at bintana at tumabi sa aking asawa. Hindi na kami nakatulog ng gabing iyon at naghintay na lang na sumikat ang araw.